So, what's up sa inyo, mga VFX artists dyan? So, today, pag-uusapan na natin ang pinakihintay nyo, basics to After Effects. Wait lang guys may sumabog ata. Sana maging maganda tong taon na to. And sana marami tayong matutunan. Sana marami tayong gawin na bago. So yung nakita nyo kanina, isa lang sa mga pwede natin gawin sa After Effects. Phone camera lang rin yung ginamit ko doon. Kaya kahit na low quality, medyo boom pa din dahil sa ginawa natin, di ba? Alam kong excited na kayo, kaya simulan na natin to. So yun guys, nandito na ngayon tayo sa interface ng After Effects, okay? So ganito ang itsura ng After Effects the first time na buksan natin ito. Okay? So, wait lang. Yan. So ngayon, pag-usapan muna natin yung mga parts nitong interface ng After Effects, okay? First, dito tayo sa menu. File, Edit, Composition, Layer, Effect, Animation, View, Window, and Help. Okay? Yan ay yung menu. Kunyari, dito sa File, pwede tayong gumawa ng new project, open project, mag-save tayo ng project, and mag-import ng files, and so forth. Okay? So, composition is all about composition. Layer and effect is about layers and effects. Okay? So, medyo self-explanatory siya. So, next is pag-usapan natin tong Tools panel. Okay? So, may kita nyo, ito yung tools panel natin. Pag hinover ko siya, merong selection tool yung name and yung shortcut key, which is V. So, hand tool is H, zoom tool is Z, and so on. Okay? So, sa project naman, dito natin may kita yung projects natin, yung mga files, images, audio, compositions natin. Okay? Effects controls is dito natin i-modify yung mga effects, which is pag-uusapan natin sa susunod na lesson. Okay? Dito naman sa baba is yung layers panel. Okay? Nandito rin yung timeline natin. Okay? Ito naman, itong malaking part dito is yung preview window natin. Dito natin may kita yung ginagawa natin mismo. Okay? Sa gilid, okay, may makita kayong mga tabs. Itong mga tabs na to is windows na nag-specialize on something like tracker. Itong tracker na to is all about tracking. Character is para naman sa mga titles or mga text. Effects and presets naman is yung mga effects and presets. Okay, which is makikita rin natin sa effect. Conveniently lang dito is pwede tayong mag-research or mag-search ng mga bagay na ano natin. Like, kunyari, search tayo ng blur. Okay, lalabas lahat ng blur. Lahat ng klase ng blur. So, kung kabisado na natin yung mga effects, mas madali itong hanapin. Nandito naman sa taas is yung ating mga workspace. So, sa ngayon, nandito tayo sa default workspace, which is yung default, okay? Standard, small screen, and libraries. Pero for now, okay, mag-start lang muna tayo sa default. Okay? Wait lang. Laging humaharang to. So, ngayon, pag-uusapan naman natin paano mag-import ng files. Okay? So, merong ilang ways para mag-import ng files. First is dito sa project window, pwede nating i-double-click tong area na to. And then, mag-import tayo. So, select ko tong bunggo. Then, press import. Okay? And, pwede din tayong mag-drag. Okay? So, meron ako dito naka-open na window. Okay, ng file. So, pwede akong mag-drag. So, wait. So, nandyan. Next is, dito rin sa file, import file. Which is, pwede natin gamitin yung shortcut. Which is, pwede natin gamitin yung shortcut key niya na Control-I. Okay? So, click natin yan. Punta tayo dun sa gusto nating i-import. Okay? After Effects Basics, first video, footages. So, ito yung footages natin. So, pwede natin i-select yung lahat by dragging multiple files. Then, pwede tayong mag-select ng isa. Hold control. So, pwede tayong mag-select ng madami. And pwede rin click tayo ng isa. Then, shift to the end. Okay? And pwede rin tayong mag-control to deselect. Okay? Pero ngayon, gagawin natin is
import na lang natin yung folder. So, import folder. Makikita natin nandito na sila. So, pwede natin itong i-preview by double-clicking. Okay, so pwede natin i-click tong bunggo. Then, press natin yung space to play. Kita natin, bagal siya dahil nagra-RAM preview siya. So, ulitin ko. So, ito yung playhead. Pwede ko siyang i-drag. Boom! So, guys, ito pala is ginawa ko ng isang araw. And, yeah, meron tayong bagong Facebook page. So, sa mga hindi masyadong active sa YouTube dyan, follow nyo ako sa Facebook natin, okay? Para updated kayo if ever na mag-post tayo ng bagong tutorials. So, moving on. So, nandito yung iba nating shot. So, makikita natin. Ito yung car shot. Kanina. Yan, double click. And ito yung humiga siya doon. Then, meron tayo ditong Macho Papa. And meron tayo ditong shot na kinuha ko sa Subic last time na pumunta kami ng New Year. Ayan. Okay. And ngayon, kailangan na natin pag-usapan is yung paggawa ng composition. So, ano ba yung composition? Ito yung shot. Okay? Kunyari, gagawa tayo ng isang shot. Yun ay isang composition. Doon natin paghahalu-haluin yung mga elements na kailangan natin. So, may ilang ways para sa paggawa ng composition. First, okay, nandito sa project window, icon, create new composition. So, ayan, kung makikita nyo, itong window na to. Other ways is composition, new composition, control N. Okay? Kung makikita nyo, gawa tayo muna ng isa. First, composition. Tapos meron tayong presets for 720, 1080, 4K. For now, gamitin natin yung HDTV 1080 24. So, anong meaning nun? 1080 is 1080p, 24 is 24 frames. Kung makikita nyo, 1080p to, 1920 by 1080. Tapos meron tayong frame rate na 24. Start time code is yung default. Okay, so start tayo sa 0. Then duration. Okay, lagay natin 5 seconds. So, kung makikita nyo, lagay ko dito, 0.5, 5 seconds. Etong nasa right side na to is yung frames. Okay? So, nakalagay dito sa frame rate natin 24. So, pag nilagay ko dito 24, magiging 6. Okay? Kasi, 24 frames ay isang segundo. So, ngayon alam na natin yan. Let's create this. Press OK. Okay, so meron tayong blank composition. Kung makikita nyo sa baba. So, pwede rin natin na-open yung composition natin by double-clicking it in the project panel. Okay? Next is, mag-import tayo ng stuff. Okay? Yung bunggo, pwede nating i-drag dun sa layers panel natin. So, makikita natin yung timeline natin. Meron tayong block dito. Okay? So, andito yung playhead. Diba? So, kung mapapansin nyo rin, meron tayong green. Okay? I-playback ko muna to. Okay? Yan. So, 5 seconds yung length. Okay? Space for playback. Remember? So, pwede kong i-drag to para mabago ko. Okay? Yung timing niya. Okay? Click and drag. Pwede natin i-click and drag yan kung saan natin gusto. Pwede rin natin putulin to. Like, pag click natin to, dinrag natin yan. And, dito sa kabila, okay, pag minove natin yan, medyo mahaba siya. Pero, meron dito mga shortcut keys. Pag nag-alt close bracket tayo, okay, alt close bracket, mapuputol ko yung out. Then, kung dito yung gusto kong in, alt open bracket. Okay? Other way naman is workspace. Etong workspace, kunyari, gusto lang natin mag-focus sa isang lugar. Okay, gusto lang natin dito sa part na nabunggo siya. Ayan. So, etong workspace na to, pwede nating i-drag yan. Okay? Ayan, no? Diba? Spacebar. Kita natin yung nabunggo siya. So, pwede rin natin gawin yon. Okay? Double click ako para mag-reset yung work area natin. Okay? So, pwede natin pinutin yung B for beginning and letter N for end. Okay? Mapapansin nyo.
B, and N. Okay? Madaling tandaan. So next, pag-usapan muna natin to. Okay? Paano ba tayo gagala or paano tayo gaganto ganyan? 'Di ba? Paano tayo what do you call this? Navigate. Okay, sorry. Navigate dito sa ating preview window. So first, scroll wheel for zoom in and out. Pwede rin natin gamitin yung period for zoom in, comma for zoom out. Pwede rin control minus for zoom out, control plus for zoom in. Okay? So sobrang dami. And of course, pwede tayong mag-pan. Kunyari, zoom in tayo, gusto natin sa area na to. Pwede natin pinutin yung spacebar. 'Di ba? For temporarily, maging hand tool siya. Of course, pwede natin gamitin yung nasa tool panel natin na hand tool, which is ang keyboard shortcut ay H. Kapansin nyo? Diba? Tapos, pwede tayo mag letter V selection tool. So, ngayon alam na natin yon, select natin tong layer natin. Pwede natin select dito sa viewer and pwede rin natin i-select dito sa layers panel. Okay? So, yan, nag-navigate ako. So, pwede natin siyang i-drag. Pwede natin siyang i-move. Okay? Pwede natin siyang ilagay dito. Pwede rin natin siyang scale. Kung mapapansin nyo, merong mga square dito sa gilid. So, ayan, no? Pero hindi siya proportion. So, paano magiging proportion yung scaling natin? So, click, drag, then hold natin yung shift. Okay? So, ngayon, try natin mag-import ng ibang bagay. So, import ko tong JPEG 4. Pag dinouble click ko yan dito, okay, dito yung preview niya. So, sa taas, babalik ako sa composition, dadrag ko yung 4.png. Okay, dinownload ko lang yun sa Google. So, yeah. So, kunyari, eto, 'di ba? Pansin nyo, pinindot ko yung W, yung tool natin, to rotate. Okay? Pwede ko siyang mag-letter V, then click, drag, to move. Pwede ko rin siyang scale. Okay? Diba? So, ngayon, sabi natin na gusto ko lang mag-focus dito sa area na to. Okay? So, pwede ako magpindot ng letter B for beginning, letter N for end, and pwede natin tong i-crop. Okay? Pag nag-right click ako dito sa work area, trim comp to work area. So, pag pinindot ko yan, boom. Diba? Yan na lang yung natitira. And at the same time, nandito yung nilagay natin na image. Okay? So, ngayon, I think meron na tayo ng basic knowledge ng interface ng After Effects. And sa next lesson, pag-uusapan natin. Okay, mali. So, sa next lesson, pag-uusapan natin yung effects, which is yung pinaka-purpose ng After Effects, gumawa ng effects. Okay? So, I hope may natutunan kayo, guys. And huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe dito sa channel na to. And i-share nyo na din sa mga tropa nyong VFX artists at mga gustong matuto. Diba? So, bye!